Ang Teeth ay isang tanyag na alternatibong grupong pampatugtog ng musikang rock mula sa Pilipinas na sumikat noong dekada 90 dahil sa kanilang kakaiba at masiglang tunog na pinaghalong grunge at alternative rock. Nabuo ang grupong ito noong Setyembre 1993 sa Kalakhang, Maynila kung saan ang mga orihinal na kasapi ay nagmula sa magkakaibang naunang grupo at nagkasama-sama dahil sa kanilang parehong hilig sa musika at pag-aaral sa isang paaralan ng Manresa School. Bago formal na nabuo ang Teeth, ang ilang kasapi tulad ni Jerome Velasco na tumutugtog ng gitara, Peds Narvaja na nasa posisyon ng bahista at Mike Dizon na nakatalaga sa mga tambol ay unang nagkasama sa isang lokal na banda na tinatawag na Rift Shifta, habang ang bokalista naman na si Glenn Jacinto ay naging bahagi ng grupong Loud House. Sa pagpasok ng taong 1993, napagdesisyon na ng mga kabataang musikero na pagsamahin ang kanilang talento upang lumikha ng isang bagong tunog na magiging sagot sa lumalaking eksena ng alternatibong musika sa bansa na pinangungunahan noon ng mga sikat na grupong tulad ng Eraserheads. Ang pangalang Teeth ay pinili ng grupo dahil ito ay madaling tandaan, maikli at nagpapakita ng isang agresibo ngunit simpleng imahe na angkop para sa kanilang estilo ng musika na may mabibigat na kumpas ng gitara at direktang liriko. Sa kanilang pagsisimula bilang bagong mukha sa industriya, nagtanghal sila sa iba't ibang maliliit na bar, lokal na club at mga universidad sa paligid ng Maynila upang ipakilala ang kanilang sarili sa mga tagapakinig hanggang sa mapansin ng mga producer ang kanilang potensyal sa industriya ng musika. Noong sumunod na taon, partikular na noong taong 1994, nagsimulang makakuha ng pansin ng grupo sa pamamagitan ng pagpapatugtog ng kanilang mga demo track sa mga tanyag na istasyon ng radyo tulad ng LA 105. Ang stasyong ito ang nagsilbing malaking tulong para sa mga bagong banda upang mailabas ang kanilang mga talento sa mas malawak na publiko na naghahanap ng bago at mas mabigat na tunog kaysa sa tradisyonal na application na pop. Ang kanilang unang opisyal na tagumpay dumating nang mapili ang kanilang kanta para sa isang compilation album na naging daan upang makuha nila ang atensyon ng isang pangunahing kumpanya ng plaka, ang Warner Music Philippines. Sa pamamagitan ng tulong ng kumpanyang ito, pumasok ang Teeth sa recording studio upang gawin ang kanilang unang self-titled debut album na Teeth na formal na inilabas noong 23 ng Hunyo 1995. Ang album na ito ay mabilis na naging double platinum na sertipikasyon mula sa Philippine Association of the Record Industry o PARI dahil sa pagbenta ng higit sa 80,000 na kopya sa buong kapuluan. Ang tagumpay na ito nagpatibay sa posisyon ng Teeth bilang isa sa mga nangungunang pangalan sa lokal na eksena ng alternatibong rock sa Pilipinas at nagbukas na maraming oportunidad para sa kanila upang magdaos ng malalaking konsyerto at malawakang paglilibot sa iba't ibang lalawigan ng bansa upang ipakita ang kanilang talento. Kabilin-bilinan ng lola, huwag nang uminom. Ang kantang Laklak ang naging pinakamalaking mitya ng kanilang pagsikat sa buong bansa nang ilabas ito bilang pangunahing single ng kanilang unang album noong 1995. Ang kantang ito na isinulat tungkol sa kultura ng labis na pag-inom ng alak ng mga kabataang Pilipino ay mabilis na umakyat sa mga chart ng radyo at nanatili sa unang pwesto sa alternatibong stasyon ng LA 105 sa loob ng 12 linggo. Dahil sa nakakahawang ritmo nito, madaling sabayan na koro at tapat na paglalarawan sa totoong buhay ng kabataan. Naging pambansang awitin ito sa bawat inuman at pagtitipon ng mga magkakaibigan sa iba't ibang panig ng bansa. Ang katanyagan ng kantang ito ay lalo pang kinilala nang itinalagay ito bilang Song of the Year sa prestiyosong NU 107 Rock Awards noong 1995 na isa sa mga pinakamataas na parangal para sa mga rock na musikero sa panahong iyon. Bukod sa Laklak, ang kanilang ikalawang single na pinamagatang Prinsesa ay nagkaroon din ng malaking komersyal na tagumpay at ang music video nito na sa direksyon ni Odin Fernandez ay regular na ipinalabas sa MTV Asia na nagbigay sa kanila ng exposure sa labas ng bansa. Ang sabay na pagsikat ng mga kantang ito ang nagdala sa Teeth sa rurok ng tagumpay kung saan ang boses ni Glenn Jacinto ay naging pamilyar sa bawat tahanan ng mga mahilig sa rock na nagbigay daan upang makilala sila bilang mga haligi ng makabagong musikang Pilipino. Sa kabila ng mabilis na pag-akyat sa katanyagan, hinarap ng grupo ang malalaking hamon at kontrobersya na nagmula mismo sa kanilang pinasikat na kanta na Laklak dahil sa tema nito. Maraming kritiko, magulang at mga konserbatibong grupo ang bumatikos sa kanta dahil sa di umano'y pagtatagoy nito ng labis na pag-inom ng alkohol at irresponsableng pag-uugali sa mga kabataan na madaling maimpluwensyahan. Ang mga lirikong naglalarawan ng walang humpay na pag-inom ay naging paksa ng mga diskusyon sa media ukol sa moralidad ng mga alternatibong kanta sa radyo. Bagamat ipinaliwanag ng grupo na ito ay isang simpleng pagsasalamin lamang sa katotohanan ng lipunan at hindi isang utos na tularan. Ang usaping ito ay nagdulot ng bahagyang limitasyon sa pagpapatugtog ng kanta sa ilang mas konserbatibong stasyon ng radyo, ngunit sa halip na humina ay lalo pang naging interesado ang mga tao na pakinggan ang kanta.
Bukod sa kontrobersyang ito, nakaranas din ang grupo ng panloob ng krisis sa kalusugan ng kanilang bokalista si Glenn Jacinto ay biglang na-ospital noong taong 1996 dahil sa isang malubhang karamdaman sa baga. Ang kaganapang ito ay nagpuwersa sa Teeth na itigil ang lahat ng kanilang mga konsyerto, promosyon at nakatakdang gawain sa loob ng isang buong taon na naging sanhi ng pagkawala ng kanilang momentum sa industriya habang ang mga tagahanga ay nag-aalala sa kalusugan ng kanilang bokalista. Matapos ang isang taon ng pagpapagaling, nagbalik si Glenn Jacinto noong 1997 at muling nagsama-sama ang grupo upang i-record ang kanilang ikalawang album na pinamagatang Time Machine sa ilalim ng Warner Music Philippines. Sa panahong ito, ang eksena ng alternatibong rock sa Maynila ay nagsisimula ng humina dahil sa pagpasok ng mga bagong estilo ng musika. Ngunit nagawa pa rin ng Teeth na maglabas ng dekalidad na kanta na nagustuhan ng kanilang mga tapat na tagahanga. Gayunpaman, pagkatapos ng paglalabas ng album na ito, nagpa siyang orihinal na bahista na si Peds Narvaja na lisanin ng grupo upang lumipat at manirahan sa United States na nag-iwan ng malaking bakante sa kanilang hanay. Upang mapunan ang posisyong ito, kinuha nila si Andrew Serio na mas kilala sa palayaw na Doc Serio bilang bagong bahista ng grupo na nagdala naman ng bagong enerhiya sa kanilang mga tugtugan. Kasama si Doc Serio, inilabas ng Teeth ang kanilang ikatlong album na pinamagatang I Was a Teenage Tree noong taong 1999 na naglaman ng isa pang napakalaking hit na kantang Shooting Star. Ang kantang ito ay nagwagi muli bilang Song of the Year sa NU107 Rock Awards noong taong 2000 na nagpatunay na ang talas at galing ng grupo sa paglikha ng musika ay nananatili pa rin sa kabila ng mga pagbabago sa kanilang mga kasapi at sa kabila ng unti-unting pagbabago ng panlasa ng mga tagapakinig sa bansa. Noong taong 2003, naglabas ang grupo ng isang compilation album ng pinamagatang Dogs Can Fly, Teeth's Finest na naglalaman ng kanilang mga pinakasikat na kanta mula sa nakaraang dekada bilang pagpapakita ng kanilang malawak na kontribusyon sa OPM. Matapos ang paglalabas ng album na ito, opisyal na pumasok ang Teeth sa isang mahabang panahon ng hiatus o paghinto sa kanilang kolektibong aktibidad dahil sa paglipat ng mga kasapi sa iba't ibang bansa at magkakaibang personal na prioridad. Ang pangunahing dahilan ng paghinto na ito ay ang desisyon ni Glenn Jacinto na lumipat sa California sa US noong taong 2001 upang magsimula ng bagong buhay doon kasama kanyang pamilya pagkatapos ng kanyang huling gig kasama ang banda. Dahil sa kawalan ng pangunahing bokalista, ang mga natitirang kasapi sa Pilipinas ay nagpasya na ituloy ang kanilang sariling mga karera sa musika sa pamamagitan ng pagsali sa ibang mga tanyag na grupo sa bansa. Sa loob ng higit sa 10 taon, ang pangalang Teeth ay naging isang bahagi na lamang ng kasaysayan ng musikang Pilipino na naaalala tuwing ipinapatugtog ang kanilang mga lumang kanta sa radyo o sa mga videoke, habang ang bawat miyembro ay tahimik na nagtatrabaho sa kanilang sariling mga sining at pamilya. Kung susuriin ang kinalalagyan ng mga orihinal na miyembro, si Glenn Jacinto ay nananatiling naninirahan sa Los Angeles, California, kung saan nagtrabaho siya sa labas na industriya ng musika ngunit hindi kailanman tuluyang tinalikuran ng pag-awit. Naging aktibo si Glenn sa mga lokal na konsyerto para sa mga Pilipinong komunidad at paminsan-minsang nagtatanghal kasama ang iba pang mga musikero na nakabase rin doon tulad ni na Melody Del Mundo na dating bokalista ng Sugar Hiccup at Paco Arespaco Tiaga na drummer ng Intro Voice. Itinatag din ni Glenn ang GJ Media na isang kumpanya na nag-oorganisa ng mga gig at kaganapan para sa mga Pilipinong artista na bumibisita sa Amerika upang mapanatili ang kanyang koneksyon sa sining. Noong mga kalagitnaan ng taong 2024, nagpakita si Glenn ng interes na mas mapabuti pa ang kanyang kakayahan sa pagkantang muli sa pamamagitan ng pagkuha ng professional na vocal coaching sa ilalim ni Jojo Acosta sa Singer Studio upang ihanda ang kanyang boses sa mga susunod na malalaking proyekto at nagpahayag din siya ng kagustuhan ng permanenteng bumalik sa Pilipinas balang araw upang manirahan sa isang tahimik na lugar sa tabi ng katubigan. Ang orihinal na bahista ni si Peds Narvaja ay naninirahan din sa US pagkatapos niya umalis sa banda noong 1997 at doon ay nag-focus sa kanyang pribadong buhay at pamilya palayo sa ingay ng lokal na industriya ng musika sa Pilipinas. Sa kabilang banda, ang drummer na si Mike Dizon na kilala sa kanyang kakaibang estilo ng pagtambol ay nanatiling napaka-aktibo sa Pilipinas at naging isa sa mga pinakarespetadong musikero sa pamamagitan ng pagtatatag ng bandang Sandwich noong 1998 kasama si Raymond Marasigan na dating miyembro ng Eraserheads. Bukod sa Sandwich, naging bahagi rin si Mike Dizon ng grupong Pedicab noong 2005 na nagpakilala ng kakaibang tunog ng electronic rock sa bansa kaya naman hindi kailanman nawala ang kanyang pangalan sa unahan ng lokal na eksena. Si Jerome Velasco naman na orihinal na gitarista ay nagpatuloy din sa kanyang karera sa Pilipinas kung saan sumali siya sa bandang The Mongols noong 2003 kasama si Eli Buendia na kalaunan ay naging pupil. Nang umalis si Jerome sa pupil noong 2005 upang ituloy ang kanyang interes sa audio engineering, nag-focus siya sa pagiging isang chief musical producer.
kung saan siya ang nag-ayos ng maraming sikat na album habang kasapi rin ang electronic pop group ng Daydream Cycle. Si Doc Serio na pumasok bilang kapalit na bahista noong 1997 ay nagkaroon din ng malawak na karera matapos ang hiatus ng Teeth sa pamamagitan ng pagsali sa bandang Pupil kasama sina Ellie Buendia at Jerome Velasco, kung saan lumipat siya sa pagtugtog ng gitara at pag-awit ng ilang kanta. Noong mga panahon nang wala na aktibidad si Glenn Jacinto sa Pilipinas, si Doc Serio ang madalas na humahawak ng posisyon ng bokalista tuwing may mga espesyal na pagtitipon sa gig kung saan kinakailangang tugtugin ang mga kanta ng Teeth upang hindi malimutan ng publiko ang kanilang mga komposisyon. Ang unang malaking opisyal na reunion ng Teeth ay naganap noong Mayo 15, 2014 na magdaos sila ng isang matagumpay na konsyerto sa Metro Tent Pasig pagkatapos ng 10 taon na walang pagtatanghal kasama si Glenn Jacinto. Ang mga reunion show na ito ang nagpatunay na kahit matagal na silang hindi regular na nagpapatugtog ng magkakasama, ang kanilang chemistry sa entablado ay hindi nawala at ang kanilang mga kanta ay mayroon pa ring lakas na magdala ng malaking madla. Sa kasalukuyang panahon ng 2026, ang pinakahuling balita ay opisyal na inanunsyo ng Teeth ang kanilang malaking pagbabalik sa pamamagitan ng isang malawak na konsyerto na tinatawag na Year 33 Teeth The Reunion Legacy Tour upang ipagdiwang ang kanilang higit 3 dekada ng musika at pagkakaibigan. Kasabay ng malaking tour na ito ang pakikipagtulungan ng banda sa Backspacer Records upang ilabas ang kanilang self-titled album na vinyl sa kauna-unahang pagkakataon na may limitadong 500 kopya na na-remaster ng sikat na engineer na si Shinji Tanaka. Kahit na sina Glenn Jacinto at Peds Narvaez na nanatiling nakabase pa rin sa Amerika habang sina Jerome Velasco, Mike Dizon at Doc Serio ay nasa Pilipinas. Pinatunayan ng Teeth na sila ay ganap na aktibo pa rin at may kakayahang maglakbay sa iba't ibang bansa upang maghatid ng kalidad na rock na musika sa kanilang mga tagahanga. Ang patuloy na pag-usbong ng kanilang mga proyekto sa taong ito ang nagpapakita na ang kanilang musika ay hindi lamang isang alaala ng nakaraan, kundi isang buhay na bahagi ng kasalukuyang kultura ng musikang Pilipino na patuloy na umaakit ng mga bagong henerasyon ng mga tagapakinig.